Ang title po ng aking message na binigay ng Panginoong Diyos sa akin through prayers ay Faithfulness Only for Servants of Christ. Okay, siguro, bakit gano'n ang title? Yan na isa sa mga sa pinag-aralan namin nung men's fellowship dito. Yun yung isa sa mga pinakamakahirap gawin eh. Yung paggawa ng title. No? Yun yung pinakamahirap talaga eh. Yung pag-divide ng scripture, topic 1, topic 2, medyo mas madali na sa akin yan. Pero yung magbigay ka talaga ng very catchy, na andun na yung message lahat, eh, napakahirap. So, yan ang napunta sa aking isip. Faithfulness, it is only for the servants of Christ. Bakit ito ang title ng message? Kasi sa panahong ito, diba, napakadami ang nagsasabi na mahal ko naman ng Diyos, naglilingkod naman ako sa Diyos, nasa isip ko naman ang Diyos, sa lahat kung saan ako magpunta, siya yung nasa isip ko, nasa puso ko siya. Okay? Pero, wala sa simbahan. Ayaw magsimba. Di ba na importante, nasa puso ko siya. Di ba? Yun ang madalas natin naririnig. Busy kasi ako eh. O kaya naman, okay lang na ako'y gumawa ng masama. Basta, ang importante sa akin, ako ay nananalangin, ako ay hindi nawawala sa isip, hindi ko kinakalimutan ng Diyos. So, ito ngayon ang ating sasabihin sa Kanya. Maaring sinasabi mo na yun ay nasa isip mo, ngunit ito po ay kawalan ng katapatan sa Diyos. Kaya ang title natin dito, ang katapatan sa paglilingkod sa Diyos ay para lamang sa mga servants of Christ. Kung ikaw ay hindi servants of Christ, kung ikaw ay hindi alipin ni Kristo, kung ikaw ay hindi tagasunod ni Kristo, you will never be faithful sa paglilingkod sa Panginoon. I'll give you an example. Meron isang lalaki, no? Tapos, ang bait-bait niya. Sabi niya doon sa girl na kanyang napupusuan, alam mo, very faithful ako sa iyo eh. Kasi hindi ako nag-iisip na ibang babae. Pag may mga ibang babae, hindi ko sila tinitignan. No? Hindi ako lumalapit sa kanila. Kahit sa mall, may lumalapit sa akin. Hindi, kasi faithful ako sa iyo. Di ba? Ang sagot ng babae, bakit? Sino ka ba? Hindi naman kita boyfriend. Okay? Nakuha ninyo why the title is this? Because kahit anong sabihin ng isang tao na nasa puso ko naman ng Diyos, iniisip ko naman ng Diyos, mahal ko naman ng Diyos, kung hindi naman siya matapat sa Panginoong Diyos, baliwala yun. Kung wala siyang relasyon sa Panginoong Diyos, baliwala lahat yun. Kahit gaano kaganda yung kanyang intensyon, sasabihin ng Panginoon, I do not know you. Pagdating ng Panginoon. Yan ang reason bakit niya ang title ko. So ngayon, sa verse 2 ng chapter 4 ng 1 Corinthians, ang sabi, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Okay? So, kanina, nung nakaupo ako doon, sabi ng isang lady, naku, haba na naman ng announcement. Iksiyan mo na preaching, ha? Hindi, joke lang yan. But then let us read, para makuha po natin yung textual meaning nito. Let us read 1 Corinthians chapter 4, 1 hanggang 5. I'll read it to you. Sa verse 1, let a man so account of us as of the ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. But with me it is a very small thing that I should be judged of you, or of a man's judgment. Yea, I judge not mine own self, for I know nothing by myself. Yet I am not hereby justified, but he that judgeth me is the Lord. Therefore, judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness
and will make manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. Just for the introduction, ang Book of Corinth sa tinulat ni Pablo ay marami itong problema. No? Just from the first chapters pa lamang, meron na silang division na nangyayari. Nagkakahati-hati sila. It's because of false teachers coming in the church. Mga false teachers pumapasok sa church. At nagsasabi ng mga so-called worldly wisdom. Okay? Kaya ngayon yung mga churches naguguluhan, ay bakit ang talino ng taong ito? But si Pablo hindi ganun. So nagkakaroon ngayon ng division. Kasabi nila, ako kay Peter. Ako kay Apollos. Ay hindi, ako kay Cephas. Ay ako kay ano lang ako, kay Kristo lang ako. Okay? So yun, nagkakaroon na ngayon division. So with that, pagpasok ng mga false teachers, sinasabi nila, kasi si Pablo, hindi naman yan totoong preacher. Ito yung sinasabi nila, hindi naman talaga yan apostle. Kami ang mga tunay na apostol. Kaya ngayon, sabi niya sa verse 1, let man so account of us. Okay? Kami, sabi ni Pablo, kami ng mga apostol, kami ay ang mga ministers of Christ and stewards of the mysteries of Christ, God. So, ngayon, sinabi niya na kami ang apostol, kami ay mga ministers. No, ano yun para sa atin? Hindi naman tayo lahat dito pastor, di ba? But we know that all saved Christians are servants of Christ. Kasi tayo ay binili ng kanyang dugo. Di ba? Ang pinambayad ng Diyos para tayo ay matubos mula sa kasalanan ay ang kanyang dugo. At hindi lamang tinubos ng Diyos ang ating espiritu o kaluluwa. Tinubos din niya ang ating katawan. Kaya nga ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu. Kasi marami nagsasabi, di ba alam, maglilingkod doon sa Diyos sa isip ko, sa puso ko. Yun na kasi kiniisip nila, no? Basta importante yung puso ko, yung aking isip ay nasa Diyos, okay lang yun. Ngayon, wag nyo nang pakilaman yung katawan ko. Kung anong gawin ko dyan. Hindi po. Sapagkat nung tayo po ay iniligtas ng Diyos, kumpleto, pati katawan natin iniligtas ng Diyos. Although, nagkakasakit pa din tayo. Pero, hindi natin pwedeng paghiwalin yung kaluluwa natin, ang espiritu, sabihin natin, ang kaluluwa ko naglilingkod sa Diyos, pero ang katawan ko naglilingkod sa demonyo. Bihira, ibang klase, no? Ang katawan ko ay sa aking layaw. Ang espiritu ko at ang isip ko ay sa Diyos. Parang talagang kaya mong i-separate yun, no? Ano yung pagtulog ka sa Diyos ka? Paglinggo. Okay. Paglinggo sa Diyos lang. So, in applications, pag sinabi po natin na ministers of Christ, sinabi din doon na we are stewards, lahat po tayo. Okay? Kasi hindi naman to for pastors only. In application, we are all slaves, okay, of Christ. Ministers, ang ibig sabihin po ng ministers ay actually kasi ngayon pag sinabing minister, high position, hindi po ba? Ministro it's either you are in a religious organization at mataas ang rango mo, you're minister. Or sa government, especially sa mga parliamentary, diba? Form of government, mga minister ang tawag. Sa atin, dati, nung martial law, mga minister, diba, ang tawag. Pero ngayon, balik sa secretaries. So, yung ibig sabihin ng minister, okay, kasi ngayon, gusto ko yung title ng minister, maganda yan no? Magandang title yan, minister. Pero ang actual meaning ng minister sa scripture ay servant. Servant, mga kapatid. Kasi ngayon, diba, it's an honor to be called a minister. And I long, gusto ko yung title na yan. Pero mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus mismo ay naging servant. Kaya tayo po, na kanyang mga iniligtas, ay tinatawag din na servant.
Ngayon, we cannot, as servants, sa ngayon, panahon ito, no, very critical na yan, word na yan eh. Masyado yung nakakairita sa pag-iisip ng maraming tao. Servant? Hindi ba pwedeng, ano na lang, maid? Di ba? Pero ang actual, in the scripture text, scriptural meaning ng servant, ay tinatawag na bond servant. Ang servant today, we are all servants of one company. Di ba? Kasi you go there, papasok ka, 8 to 5. Pag sinabi ng company, pasok ka ng gabi. Hindi ko wala kang magagawa, pinapasok ka ng gabi. Diba? So servant ka. Wala kang free will doon. Pagka sabi mo, boss, I have a free will. O, tanggal ka sa trabaho. Diba? Hindi pwede, bro, I have a freedom. O, sige, tanggal ka sa trabaho. Hahanap kami ng iba. So, in some way, we are slaves to our work. But, pagdating natin sa bahay, hindi na tayo slave ng company. But a Christian slave is 24/7. Ang slaves, ang alipin ng ating Diyos ay 24/7 a day yan at 365 and 1/4 days a month, a year. So every day, hindi ka po pwede magsabi, Panginoon, time out muna ako sa pagiging slaves. Ngayon, nagsimula si Pablo, lahat tayo, kami slaves, kayo din, mga slaves din kayo. Lahat ng slaves at that time, di ba nakikita natin sa Facebook minsan, pag may mga pictures. Usually nakikita ko ito madalas eh. Isang picture mayroong 2 pintuan. Isa nakalagay, cinema, ang dami nakapila. Di ba? Tapos isang bahagi nakalagay, church, walang pumupunta. Di ba? Which is true, no? Which is true. Talagang papunta sa kasamaan ay mas maraming gusto. Pero ang pagiging servants, no, walang pumipila dyan. Di ba? Panginoon, gusto kong maging servant. O, sige, pila kayo. Sinong pipila? Sino ang gusto maging servant ng Panginoon Diyos? Pila dito. Wala, no? Walang pipila dyan. Pero ang pagiging servant of God, ito po ay hindi pinipilit. Ito ay willingly, sapagkat ang mga servant ng panahon ng Biblia, talaga binibigay nila yung kanilang buhay doon sa kanilang amo. No? Wala silang property, wala silang holiday. Kung sinabi ng master nila, dyan ka lang, dyan ka lang. Hindi ka pwedeng magreklamo. Pupunta ako ng Dole. Ay, Dole ba yun? Department of Labor. Magrereklamo ako. Walang ganun. Ano? So we are all servants. At ang identity natin na servants ay ang buhay natin ay hindi sa atin. Because we are bought with a price. At ang buhay natin ay sa Panginoon na. Hindi na po pwede yan yung my life is my own. Sarili ko yung buhay na yan. Wala na po yan. Tayo po ay tinawag ng Diyos para maglingkod sa ating Panginoong Jesus. At siya lamang ang ating paglilingkuran. That's why we need to have a humble, kanina sinabanggit na yun, no? Humble perspective sa ating buhay. Importante po yun eh. Especially, no, binanggit na rin kanina ito sa Friday school natin, sa mga leaders. No? There should be a humble perspective sa mga leaders. Okay? And also for all believers. Bawal po yung payabangan. Okay? Bawal po yung, lola ko ganito eh. Bawal po yan. Okay? Iwasan na natin yan, tanggalin na po natin yan kung meron pa. Sabi ng Mark 10:45. Mark 10:45. Ito yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, di ba? Na dapat din natin pong gayahin. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Now, kung titignan po natin yung verse 1 ng chapter 4 ng 1 Corinthians, nakita natin din yung ministers of Christ. Tapos, meron pang kaduktong. Ano yung kaduktong na yun? And stewards of the ministers of Christ. So, hindi lang po pala tayo
ministers or servant. We are also stewards. Ano naman ang ibig sabihin? Okay, ano ibig sabihin ng ministers? Servants. Ano naman ang ibig sabihin ng stewards? Manager. Contrast, ano? Ikaw ay manager na slave. Tayo ay manager na slaves. Pag sinabing we manage something, ibig sabihin nun, yung minamanage natin does not belong to us. Hindi po ba? Sabi, okay, you are a good employee, magaling kang trabahador, i-manage mo nga itong company na ito. So that's not yours. But you have to manage it faithfully. Okay? So, ang isang Kristiyano po, na naglilingkod sa Panginoon Diyos, we are His slaves. Okay? Sometimes, let us not make our ministry, or ministry, ano man, ibang klaseng ministry, diba? Let us not make our service unto the Lord a duty. Okay? Kasi, ano ba yung duty? Diba? Sinabi ng school, ng trabaho, pasok ka ng linggo. Kundi lang talaga akong sinabihan na pumasok, hindi talaga ako papasok eh. So, merong struggle. No? But let us make our ministry faithfully. Instead of a duty, make it faithfully. Kaya sinabi sa verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Not only dutifully, hindi kilos ng kilos. Yan, maganda yun, ano? Kilos ng kilos, trabaho ng trabaho. But then, he's just doing it for the sake of, kasi inutusan ako eh. Kasi wala na ibang gagawa. Yun yun, no? Ako'y naiingit sa inyo, mga kapatid eh. Kasi nakakapaglinis kayo ng ating sambahan, no? Gabi, no? Galing sa trabaho, pagod na, tapos pupunta pa dito, mag-aayos. Samantala kami sa Quezon City, nakaupo, naghihintay, no? Iingit ako sa inyo. Kaya nga, sabi ni Brad Louie, lilipat na kami dito eh. Hinihintay ko lang yung bahay na ibibigay niya. Today, no, ngayon, nobody wants to be a servant. Especially at this time. No, alam niyo rin at this time, ano, yung culture today. They speak of privileges. They speak of freedom. Ayaw nila nung word na slave. But we as Christians should remain, kahit ano pang sabihin ng mundong ito, huwag po tayong sumama sa kanila para lamang masatisfy, para lamang maging sikat tayo, para lamang maging komportable ang ating kalagayan. No? Hindi po. We are willing to suffer for Christ's sake. We should be willing. And as managers, as stewards, so we are caretakers of those things that does not belong to us. So we should take care of it wisely, faithfully unto the Lord. Now, what are those things? Okay, very common na to. Time, money. Nakalimutan ko isa. Tatlo yun. Okay. Now, since we are servants, since we are managers, therefore, we are accountable. Diba? Hindi ka po pwedeng maging isang manager na hindi ka accountable. No? Meron kang pagsusuri na dapat gagawin sa iyo ang Diyos o nung amo mo. No? Pag ikaw ay inutusan ng isang pinagawa ng isang task, no? Hindi pagkatapos nun, that's it. No. Dapat tinapos mo ng maayos at pag may tanong, sasagutin mo. Ganito po yan. Ganito. Hindi yung, ginawa ko na, tapos na, dapat. No? Hindi ganun yun. So, bilang isang mga slaves of Christ,
and stewards of God, of the mysteries of God. Ang sabi ni Pablo, a man should be found faithful. Faithfulness, matapat. Okay? Ibig sabihin ng faithfulness, talagang ano man ang mangyari, ano man yung hirap, ano man yung pasaring ng mga ibang tao na aking naririnig, hindi ko papansinin yan. Ako'y maglilingkod sa Diyos. That's what happened to Paul. Nung andun sa Corinth, no, pipreach siya, okay, marami na saved. Nung umalis na siya at siya ay maglalakbay, papunta na ibang city, nagdatingan na yung mga false teachers. Ayun na, kung ano na ng paninira ginawa kay Paul. Pero saan ba ginawa ni Pablo? Tuloy lang siya. Diba? Hindi ba nasasaktan si Pablo? Sino ba naman hindi mo sasaktan doon? Diba kung ano sinasabi? Pero tuloy siya sa kanyang paglilingkod sa Panginoong Diyos. But, stewardship needs our faithfulness. So, titingnan natin, ano bang steward? Ano bang imamanage ko sa church nito? Ano ba yung magagawa ko sa church nito? Well, start with small things. No? Huwag ka muna magpastor agad. No? Pwede, small things. Kung ano yung nakita natin na pwede mong gawin na natin. Diba? Kaya natutuwa ako sa mga ladies, medyo meron silang initiative. No? So, kailan kayo yung mga men? Kayong mga men, sama pala ako. Tayong mga men. Kayong mga young adults, initiative. Okay? Thank you. When we are given a task, no, and we are a good manager, dapat magpakita po tayo na tayo ay trustworthy and a reliable servant. Sapagkat ibinigay po ng Diyos yung task na yan sa atin na mayroong layunin ng Diyos. God will not give us anything na wala siyang layunin. Okay? Sometimes isipin, bakit ba kailangan kong gawin ito? No? Especially sa mga yung mga young people na dati akong ganun siya. No? Reklamo na reklamo. Bakit ba pinagagawa na naman sa amin to? Oo, sabi ng pastor. Tracts distribution kayo. Ba't kami na naman? Mga young people, di ba? Kasi kami yung may time at that time. Siyempre. Ngayon, mga adult na, mga senior na, konti na ang time. Kaya mga young people, pag sinabi sa inyo, tax distribution. Daddy, mami, tax distribution daw po kami. Okay. Takbo. So, start with small ministry, then singing, and then until lahat na ginagagawa mo, susuko ka na. Paano ang dami-dami ko nang ginagawa? Ayoko na. Sila naman, iba naman. Wala pong time out. As I said, ang servants ay walang time out, walang day off, walang holiday. Okay? Walang overtime pay. Abunado pa tayo. Okay? And because we love our Lord. Okay. Sabi sa Luke 16:10, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. So are we faithful in small things? Tayo ba nagiging matapat sa mga maliliit na bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos? If that's the case, then, sabi ng Scripture, pag binigyan tayo ng malaking bagay ng Panginoong Diyos, there's a big chance that we will be also faithful. But if we are not faithful, no? Binigyan ka ng 5 talento ng Diyos, tulad sa parable. Yung isang merchant, nagbigay siya ng 5 talent sa kanyang servant. Ang ginawa ng tao na yon, kanyang sabi doon, he traded, nag-invest niya. And then it gained 5 more talents. Yung isa, 2 binigyan, he traded it, he gained 2 talents. Yung isang tao, binigyan ng 1 talent. Hindi wala siyang ginawa. Ay, siguro ang ganda ng talent na to. Nilagay lang sa bulsa,
That's it. Okay? Doon sa dalawang tao, sabi ng Panginoon, thou good and faithful servant, enter now into the rest of the Lord. Sabi niya doon sa unfaithful servant, doon ka sa kadiliman. So, that is a parable of how God gives us small ministries. But we need to be trustful na gawin natin yon. Kailangan natin mag-extra effort. Kailangan natin stop the bickering. Ito lang binigay sa akin. Ba't siya iba binigay? Bakit itong binigay sa akin? Bakit paglilinis ng toilet ang binigay sa akin? Dapat sa iba naman. Nagsusundo na nga ako eh. Bakit pagtatasapan ng pencil ang ginawa sa akin? Diyakono na ako, tatay pa ako. Diba? Sa isang Kristiyano, sa isang servant, pag binigyan ng isang ministry o trabaho para sa Diyos, smile yan. Salamat. Salamat po. Okay? Salamat. And then also, sometimes, tatanda natin, yung sabi sa verse 2, sabi doon, we are stewards of the mysteries of God. So sometimes we call, ano yung mystery na yon? Okay, ano yung mystery na yan? Maraming mystery sa scriptures. But I'll just read on to you one that will summarize everything. And that is in Ephesians chapter 3, verse 6. Okay. Ephesians chapter 3, verse 6. This is a mystery, no? Kasi sabi sa verse 3 muna, how that by revelation He made known unto me the mystery, the mystery, as I wrote afore in few words. What is that mystery? Verse 6, Ephesians 3:6, that the Gentiles be fellow heirs and of the same body and partakers of the promise of Christ by the gospel. So yung mystery na sinasabi dito ni Paul, no, that we should be a faithful stewards of the mystery. And that is found none other else. Sabi dito, yung Gentiles daw ay ginawa din na fellow heirs. Saan yun? Sa church, sa iglesia. So everything that we do for God, everything that we do for Christ should be centered in the church. Hindi ka magsosolo. Magbibigay ako ng donation sa lahat ng mga orphans. Pero pag simba, hindi na. Dito na lang ako sa bahay. Nagbigay naman na ako. Hindi po. Mali po yun. Ang sabi ni Pablo sa scripture, that we be stewards of the mysteries of God. So we are managers. We are all managing. We are all household boss, no, ng isang habahay ng mystery which is in the church. Before it was a mystery. But now, nahayag na yan, na sinasabing mystery na yan is the church. So in the church, now, Gentile and Jews are together in one congregation. Pag may Hudyong dumating dito, pwede sila. Pag sa isang church na Jewish, pag isang Kristiyano pumasok, tanggap din. Unlike before, sa mga synagogue, Hudyo lang dyan. Okay? Ngayon, in our church, sa ating iglesia, at sa anumang iglesia, hindi naman tayo dito, iisa lang ang utak. Di ba? Hindi naman iisa lang ang edad natin dito. Iba-iba edad natin. May mga young, may mga younger, may mga old, may older. Okay? So, ibig sabihin nun, by default, iba-iba temperament, may mga matampuhin, may mga sumpungin, may mga kano-ano pa, no? Antukin. Kalapitin nyo lang yung katabi nyo pag gano'n. Medyo naantok. Baka puyat sa trabaho. So, different personality. Iba-ibang background. Iba-iba yung dialect. Diba? But then we are in one church. And we need to manage this church. Okay? So, anong gagawin natin, mga kapatid? Kanya-kanya na lang tayo.
Oh, bakit naantok na naman siya? Siguro talagang anya ng preaching. Siguro dahil sa ganun, no? Wag ganun. No? Stop the bickering. Diba? Kung si Pablo, mga kapatid, nakinig doon sa mga pasaway na false teachers, siguro nag-resign na si Pablo. Kaya tayo mga kapatid, no? Tayo na mga makapalamuka na hindi tayo tinatablan. No? Huwag tayong tablan ng mga ganyang bagay. Ihawaan natin yung mga ibang tao na pagka sila medyo nagtatampo na, bigyan natin ng comfort. Diba? Bigyan natin ng assurance na you belong to this church. Na ikaw, kapatid, ay hindi nag-iisa. Okay? Naramdaman ko din yan. Pero huwag tayo magpatalo sa temptation na ibinibigay ng diablo. Kasi, sabi nga ni Pablo doon, sa verse, let's go back, sa verse 3-4, sabi niya, but with me, it is a very small thing that I should be judged of you. Ibig sabihin, hindi, ngayon, mga few months or years ago, marami ako nakikita, nakalagay sa mga t-shirt o sa mga logos nila, only God can judge me. Diba? Only God can judge me. Okay, masyadong rebelde. Merong truth, pero ang kabila nun ay rebellion. Okay, ibig sabihin, huwag mo siyang pakialaman. Huwag mo siyang sabihan. Huwag mo siyang sisitahin. Sapagkat, basta Diyos lang. Diyos ng kanyang espiritu lamang ang pwedeng pumigil sa kanya. Sabi pa sa verse 4, for I know nothing by myself, yet I am not hereby justified, but he that justifieth. But he that judgeth me is the Lord. Okay, let me explain this. Ibig sabihin po doon si Pablo, hindi niya pinapansin yung mga bagay na nagpababaan ng kanyang moral. Hindi niya pinapansin yan. Remember, ang topic dito sa scripture na to ay hindi yung kanyang mga sakit sa katawan, hindi yung kanyang kasalanan, which inadmit naman niya, meron siyang kasalanan, di ba? Yung mga bagay na gusto niyang gawin, hindi niya nagagawa. Binabanggit niya lahat yun. So, meron siyang kahinaan. Hindi yan yung topic dito. Ang topic dito ay ang isang servant of God, servant of Christ, na mayroong katapatan sa paglilingkod. Yun ang topic dito, yung katapatan sa paglilingkod. Hindi pinag-uusapan dito yung sakit niya sa katawan, okay? Yung kanyang kahinaan, yung kanyang mga downfalls, okay? Yung kanyang mga pag-iyak, okay? Hindi yung kahinaan ng kanyang katawan na gusto nang sumuko minsan. Hindi yun. Ang pinag-usapan po dito sa chapter 4 ay yung paglilingkod ng may katapatan sa Panginoon. Kaya sabi niya, ano man ang marinig ko sa mga false teachers na yan, tuloy ako maglilingkod sa Panginoon. Hindi ko papansinin yan. Ganon din po tayo sana, mga kapatid. Kung pansinan lamang ang makititingnan natin, ang ating pakikinggan, ang dami nating mapapansin. Hindi po ba? Ako na lang, pagpasok pa lang dito ang dilim talaga. Ang dilim. Sa mata ko ang dilim Ano kaya pwede kong gawin? Yun, dapat, hindi po ba mga kapatid? Hindi, ang dilim, nakakainis. Asan yung Ba't kulang? Gawin natin. Di ba? Because we are in one church. At ang sakit ng kalingkingan, sakit lahat yan ng buong katawan. So, kung kung si Pablo nakinig sa mga ayoko na, siguro baka sa Corinth pa lang, tumigil na siya, hindi na siya nagpatuloy sa iba pang mga missionary journeys niya. But thank God, by the grace of God, nagpatuloy siya. It is still the grace of God. So, pwede tayong magpatuloy mga kapatid. Pag kami mga ganon, tuloy lang ako. Alam ko, maglilingkod ako sa Panginoon. Sapagkat kahit pong anong gawin nating paglilingkod sa Panginoon, sa ating katawan, sa lupang ito, sa ating church, meron at merong kulang.
Tulad ng lesson kanina. Kahit anong gawin mong kabutihan, merong kulang yan. Because we are still on this flesh. Ang flesh natin sinasabi, inaantok na ako. Okay? Napapagod din ako. Okay? Sobra ka na. Yan ang sinasabi ng flesh natin. Di ba? Pero kung yan ang pakikinggan natin, ay wala na. Sara na natin itong SGBCI. Then God will find us unworthy servant. Unworthy stewards of the gospel. And ayaw natin nun. Ang Diyos nga natin, nung diba, nagpakabumbaba siya, He became a servant. To serve. Nagpunta sa dito, hindi para sa ipaglingkuran, kundi siya ang paglingkuran. Now, if ever, na meron tayong naririnig na pasaring or hindi maganda sa paningin natin, let's just consider it as, is it a constructive opinion or a destructive opinion? Well, kapag destructive opinion, usually very broad, di ba? Masyadong malawak. Malawak yung kanyang, pag sinabi ito, tapos ito, ang dami, dumadami. Medyo parang destructive criticism na opinion na yan. At minsan very vogue. Sabihin malawak masyado. So sobrang malawak, lahat na. No? Wala nang specific na problemang sinasabi. Usually, ang constructive na opinion o criticism, isa lang yon. Tapos may mga sinasabi, let us improve this. Yan. Ganyan ang mga pag-aralan natin. Ano? Mas maganda siguro improve natin ito. Ganyan. Hindi yung ang pangit niyan. No? Ang pangit ng kulay na yan. Ganyan. And also, there should be care in delivering. Okay? Dapat magkaroon naman tayo ng malasakit na hindi lahat ng tao na ating napapakinggan ay makapalang mukha. Usually, yung mga ganun, yung mga sabi ng mga bagay na very broad, sila din yung manipis ng mukha. No? So, but just in case, tayo ay makaka-receive nung that kind of opinion. Tandaan po natin sabi sa James 1:9. Ano sabi sa James 1:9? Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Okay? Pag nakarinig tayo ng, pinapasiringan ba ako nito? Yan, no? Ako na naman nakita niya. Sabi doon, sabi ni James, sige, pakinggan mo lang. Pero huwag ka muna magsasalita. Huwag kang padalos-dalos para huwag kang magalit agad. Humility. Yeah. And then, after that, i-filter out mo. Yung bang sinasabi ba niya, totoo o hindi? Talaga bang ako ay madalas ng absent sa church because of my sins na nakikita ng iba? Totoo ba na ganito, na ako ay madalas na ganito? Yun, medyo filter out natin. Then, meron din tayong self-examination. Then we can answer also with grace. Always answer with grace. No? Always answer with grace. Kasi without grace, matagal na tayong pinrusahan ng Diyos. Without the mercy and grace ng Diyos, wala tayo. Wala tayo dito. So, as servants and stewards, okay, we are all servants, we are stewards, we are accountable. And the final accountability is the judgment of God. Sa verse 5, sabi doon, therefore, judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of the darkness and will make manifest the counsels of the heart, and then shall every man have praise of God. So, in our daily living as servants, okay, and stewards of Christ, stewards of God, okay, let's long for God's approval. Yun ang nasain natin. Ang ginagawa ko bang ito ay mayroong approval ng Diyos? Ang ginagawa ko bang ito ay gusto ng Diyos?
Because there will be judgment. Today, maaring hindi ka husgahan, but there will be judgment. At that time, yun ang talagang napakasakit. Para sa isang Kristiyano na akala niya na kanyang ginagawa ay para sa Panginoon, pero in his motive, sabi nga doon, nakikita ng Diyos yung counsel ng puso, no, yung payo ng puso, nakikita ng Diyos yan. Kaya, sayang, diba? Kung ang ating paglilingkod sa Panginoon, yung ating pagpunta rito, yung pala, iba motibo natin. Okay? Sayang lahat. So with that in mind, na mayroong judgment ang Panginoong Diyos sa atin, maging cautious din naman tayo, mga kapatid. No? Huwag tayong biglang magbigay ng judgment sa ating mga kapatid. Okay? Kasi may malaking danger doon eh. Yung bang meron, hindi mo alam ang totoong istorya. Hindi mo alam yung situation. Hindi mo man lang kinausap. Tapos nag-judge ka na, nag-husga ka na, ay siya ay ganito. Kaya pala, ganito pala dahil ganito. So, titingin ka lang. Meron ka ng judgment agad. Galing mo, no? Samantalang ang Diyos, sabi, He knows the thoughts of the hearts. Tayo natin alam yun eh. So the best thing, before we pass a judgment, before we say na ang isang bagay ay makakasakit sa kapatid natin, talk to him, talk to her. With grace. No? Alamin natin. Baka may problema. So there's very high risk in jumping into a conclusion based on incomplete information. Very dangerous po yan. Matthew 7:2 sabi doon, for with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye met, it shall be measured to you again. Di po ba? Napakagandang maglingkod sa Panginoon Diyos, napakagandang maglingkod sa ating Diyos through this church. Na instead of our minds are preoccupied with things na hindi maganda nating nakikita, or ang ating opinion ay masyadong negative, it's so much liberating, so much freedom to worship God kung walang ganon. Because you will not fully enjoy worshiping God kung marami kang iniisip na sana ganito, sana ganito, sana ganito, bakit siya andito, bakit siya na naman, no? No, I'm not saying anything, I'm not mentioning anybody here. No, these are just thought pumapasok sa isip ko. We should focus on God's evaluation. See? In the long time, sabi nga doon, before the time, tayo mga Kristiyano, hindi tayo yung Diyos para magkaroon ng final judgment. We always give space for repentance. We always give space for improvement. Sa buhay ng Kristiyano, sa lahat ng bagay. So we should practice, okay, patience and restraint. Bilang isang servant, all of us are servants, okay? Yung ating paglilingkod sa Panginoon ay dapat bigyan natin ng konting pigil, yung ating old self. Diba? Yung ating old nature, pigilan natin po yan. Kasi kung hindi, there's always struggle. Yung new nature, yung old nature, palagi nagbabangayan yan, nag-aawa yan. Huwag natin hayaan na yung old nature natin, yun ang nakikita sa gawain. At yun ang naririnig sa gawain. Sapagkat there is a final judgment. Darating po yan. Maaring hindi ka pansinin, but God can see us. Because God sees all. Nakita ng Diyos ang lahat ng bagay. So bilang isang naglilingkod sa Panginoong Diyos, tayo pong lahat na naglilingkod sa Kanya ng buong puso, buong dalisay, sana po ang ating paglilingkod ay tunay na may katapatan. Okay? Faithful. Not just duty.
No? Not just work, but with faithfulness. Okay? Tulad ni Pablo, sa lami ng kanyang ginawa, ang nakikita ng mga false teachers, yung kanyang kahinaan. At yun ang hina-highlight para magkasira-sira ang iglesia sa Corinto. Pero sabi ni Pablo, hindi ko papansinin yan. Sapagkat alam ko ang aking faithfulness. Isa nga palang, before I end, huwag nating sabihin sa ating sarili na, I am faithful sa paglingkod ng Diyos. Magandang isipin yan, yes, of course. Pero huwag nating palaging isipin. No? Because baka tumaas ang pride natin. Let God judge us. Kasi, maaaring faithful ka ngayon, but tomorrow, who knows? We don't know. Okay? But it's good to have your mind, our goal, our focus on being faithful to the Lord. So let us focus our life in giving that pleases God rather than pleasing ourselves. Diba? Rather, focus on getting the approval of God rather than the approval of men. Study His Word, always pray, attend the services, and God will commend us in due time. Thank you po.